Galing sa Lamay si Santo Tomas, Pangasinan Municipal Councilor Eli Ramos nang umuwi ito para kunin ang kanyang cellphone. Sa kuha ng CCTV, makikita si Ramos na sakay ng motorsiklong pumasok sa kanilang bakuran sa Barangay Poblacion East. Kasunod nito ang motorsiklong may 2 sakay. Huminto sila. Sinundan ng isa sa kanila si Ramos hanggang sa loob ng bahay nito. Hindi nakuha na ng CCTV pero doon na raw pinaputukan ng baril ng 2 beses ang konsehal. Dali-daling umalis ang mga sospek. Akala ko hindi doon sa akin, wala naman akong naramdaman na tama. Lumingon pa nga ako eh. Gumanon ako, akala ko ibang putok kung saan nanggaling yon. Pero nung nakita ko, nakaganon pa rin sa akin yung baril. Dito tumakbo na ako. Ito naman asawa ko pala, tumakbo siya na papasok sa kwan. Inagulat ako, siya na pala ang binaril. Nakaligtas sa pamamaril ang konsehal pero nagtamo siya ng daplis ng bala sa kanyang tagiliran. Hindi niya raw nakita ang muka ng mga sospek dahil nakahelmet ang mga ito at walang plaka ang ginamit na motorsiklo. Nakuha sa lugar ang 2 basyo ng bala ng kalibre 45 baril. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa politika ang tangkang pagpatay kay Ramos na planong kumandidato sa mas mataas na posisyon sa susunod na eleksyon. Ba may connection ito sa nalalapit na pagpa-file ng COC? Yan ang talagang alam kong anggulo. Dahil sa insidente, masinigpitan na ang seguridad sa lugar. Patuloy na pag-iikot at mobile patrolling ng ating kapulisan. So ganun din siyempre yung crime prevention, talagang pinapaigting natin to upang hindi na maulit itong ganitong insidente. Patuloy na inaalam kung sino ang mga nasa likod ng krimen. Kim Bandarlipe, Nagbabalita, Pilipinas.